Good afternoon, guys. Welcome to my channel again, guys. So we are outside now and it's already afternoon. So we are from the work and it's already today is my working hours is already behind me. So thank you, guys. At may oras tayo ngayong mag-vlog. So we have time now to show you the nature winter time. So as you can see, this is the beauty of winter time. So as you can see, the trees are no leaves because the leaves are um already um ano ba to? Inano na laglag na lahat ng dahon dahil sa sobrang lamig, so hindi na kinakaya ng mga hindi na kaya ng mga ng lamig, hindi na kaya ng ng panahon. So as you can see, guys, this is the shopping area. This is the shopping area that this is the place where you can buy what you want, the car, the car ano ba to, company, the road, the main road. So ayan ang shopping shopping area. So maraming auto na dumadaan na. May mga sasakyan na maraming dumadaan. So ayan, guys, ang pamilihan, nakikita ninyo. So marami lahat, may karamihan ng mga nandyan is mga damit, sapatos. So at ayan naman ang Müller na andyan na lahat, mga kitchenware. So yung mga simple appliances and simple for cleaners, so for cleaning, and so marami din mga nagbabike. So ayan, so let's practice our English because English is very important for us to learn and to improve our English language. So today is now the actual temperature is 3 degrees Celsius, and that ang oras na ba tayo ngayon? Mga 12. Our time is 12:30 p.m. So thanks God for the sunny days and for the sunlight, for the sunshine. Thank you, Lord. Kasi guys, nung mga nakarang araw, mga 2 araw, wala talagang kaano-ano ka araw-araw. So walang sinag-sinag ng araw. So kapag may sinag ng araw, nakaka good vibes sa ating katawan. Kaya pag ganitong um, talagang umaano yung araw, sumisinag, parang gusto naming lumalabas. Kaya lang siyempre pag may duty, so hindi laging na susunod ang ating gusto. So kaya tumatawid yung babae. Diyos ko, kung kailan pa ako papunta sa siya tatawid, oh Maria. So saglit lang, guys, kasi ang aking holder, hindi ko nadala yung aking holder. So sana hindi siya. So ayan, dyan tayo. So
mainit na ngayon sa loob. The temperature now inside the car is about 17 degrees Celsius. So dandan lang yung pag drive para makita ninyo yung I will drive slowly so that you will see the beauty of the winter nature in winter time. So this is our nature time, our nature winter view. Ay kailang may sumusunod sumusunod na sasakyan. Kapag may sumusunod kasi hindi ako drive ng masyadong mahina kasi yung iba dyan nagagalit. So this is our life in winter country, guys. Sometimes it's not really easy because we feel homesick, we feel lonely because our relatives is not with us. So some of the family here from the Philippines are alone, like my other friends. They are alone because their family is in the Philippines, or sometimes their family is in other province. Like me, my other daughter is in the other side of the province. So this is about 2 hours to drive from here. Kaya ang hirap pag so ayan. Kaya ang hirap kapag wala kang masyadong kamag-anak kasi siyempre kumbaga na malulungkot ka din talaga kahit na gusto mo magbiyahe, hindi mo na lang ginagawa kasi so bukod pa sa sobrang mahal ang pamasahe, ang layo pa talaga. Tapos minsan hindi pa kami nagmamatch sa time ng duty. Iba yung duty nila, iba rin yung duty ko sa trabaho. So kaya kung nagtataka kayo bakit minsan ang mga Pilipino dito sa amin madalas nag-iisa rin talaga kasi bawat isa sa amin meron kanya-kanyang trabaho. So hindi mo talaga hindi mo maasahan na lagi kami magsama-sama. Kung magsama-sama man kami isang beses sa isang buwan, ayan. Isang beses sa isang buwan, isang beses sa 2 buwan, ganyan. So kasi kailangan talaga namin magtrabaho, guys, hindi pwedeng hindi. Dahil ang aming upa ay tuloy-tuloy kasi karamihan naman sa mga Pilipino dito ay umuupa ng bahay. So kailangan talaga una muna is makabayad ng upa, pangalawa is yung mga bills, tubig, kuryente, ayun. Tubig, kuryente, heater, yan. Heater sa amin ang mahal. Kumbaga sa atin, sa Pilipinas, ang mahal is aircon. Dito naman heater. Yan ang hindi pwedeng mawala, heater, kasi sobrang malamig. Sa atin sa Pilipinas, pwedeng wala pang aircon kasi pwede kang maligo ng every 2 hours para malamigan lang yung katawan mo. Pero dito kasi sa Europe, ang heater dito ang pinakamahal kasi ang heater kailangan talagang i-on magmula ng October. So October hanggang April, ayan, talagang may heater yan, hindi pwedeng wala. So as you can see, guys, the trees are no leaves already because of the very cold weather from November to April. So from April, the trees are slowly growing. So from April. So yung iba naman, the other trees are from March. They are all starting already to grow. So
May mga matitibay naman kasi talagang mga kahoy na talagang maano sila sa winter, kayang-kaya nilang mabuhay kahit na minus degree Celsius. Sa halimbawa ang yung Lucky Bamboos. So ayan, maraming nagsasabi. Halimbawa ang Lucky Bamboos guys, hanggang minus 10 degrees nabubuhay sila. Pero more than that, kapag halimbawa na sumubra na sa minus 10 degrees Celsius, mamamatay na yung Lucky Bamboos, no? Kasi hindi na nila kakayanin ang lamig eh. Hanggang doon lang ang limit nila, hanggang doon lang ang kaya nilang temperature. So, kaya nakikita naman ninyo, brown na brown. So, ayan. The brown area because of the very cold weather. Kasi imaginein mo naman yung weather dito sa amin kapag ganitong gabi, sa gabi nagma-minus 6 degrees Celsius or more than pa. Tapos ngayon naman actual temperature is plus 4 degrees Celsius. So ayun. Kaya kumbaga ang Diyos talaga guys, hindi binibigay sa atin ni God ang perfect na buhay. So kahit na may trabaho kami dito sa Europe, ang kalaban naman namin is lungkot at lamig. So pero alam nyo kung matibay talaga ang loob ninyo, kung desidido talaga kayo na makaipon, kayang-kaya naman yung lamig eh, kakayang-kaya naman talaga eh. So, kailangan lang na maging matibay kayo sa isip. Talagang lagi niyong tatandaan na pag pumunta kayo sa ibang lugar, ito may payo ako guys. May kasama na akong payo. Alam niyo, kapag pumunta kayo sa abroad at yun talaga ang sinasabi niyo, pangarap niyo na ay mag-a-abroad ako ganun. So pag nasa abroad na kayo, wag na kayong umarte. Wag na kayong maghanap na, ay bakit ganito ito? Ay bakit ganito dito? Eh kaya nga abroad eh. Kasi minsan at dapat talaga yung mga Pinay dapat ang mga Pinay nanghihingi din sila ng payo sa mga Pilipina na malalakas ang loob. Oo. Alam niyo guys, kung ako sa inyo, ang payo ko lang sa mga baguhan ngayon na gusto talaga ninyo mag-abroad, na gusto ninyong makaipon kayo ng experience. Alam niyo ang payo ko sa inyo is pag nasa abroad kayo, huwag kayong magsasabi na, ay bakit ganito dito? Ay malungkot naman dito. Hindi ganoon. Kasi ba't sasabihin ninyo kaya nga nag-abroad kayo kasi ibang lugar yun, di ba? So ganoon yun. So kailangan talaga patigasan ng loob at saka acceptance kasi yun eh. Ang sinasabi na acceptance, di ba? Pag accept mo na ang buhay sa abroad ay hindi Pilipinas, so magiging unti-unti maging matibay ka na. Kagaya ko, alam nyo guys, hindi tayo magkaiba. Ako rin mismo sobrang nahirapan ako nung una. Sobrang nahirapan lang talaga ako nung una kasi bukod sa nalulungkot ako, sobrang lamig ng weather dahil ang suot ko na pang winter, hindi ako marunong mag-combine. So nung marunong na ako magsuot ng pang winter talaga na damit at kung paano siya pare-pareho para pag lumabas ka hindi masyadong malamig. Kasi ganito kasi yun eh. Kapag bago ka sa winter country, sa una mong dating is super lamig talaga kasi yun ang naririnig ko sa karamihan. Ang tatay ko din ayaw dito kasi 3 months dito yung tatay ko, tapos sabi niya ayaw daw niya dito malamig. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi si tatay hindi siya mahilig maglakad-lakad. Kasi kung sa bahay ka lang at lagi ka lang nakaupo, talagang malamig ang pakaramdam mo. Pero subukan mong maglakad ka kahit nagma-minus degree sa labas. Tapos subukan mong magsapatos ka ng tama at magdamit ka ng tama. Mamaya-maya pag lumabas ka sobrang lamig.
Pero kung tuloy-tuloy yung lakad mo, after 10 minutes, maramdaman mo umiinit na yung katawan mo. So, at least, kahit papano, doon na nag-uumpisa na ay ganito pala yun, hindi pala talaga malamig, kailangan mo lang talagang kumilos. Kumbaga parang kailangan mo mag-exercise para hindi mo maramdaman ang lamig. Kasi ako nung bago ako dito, hindi ko naman nararamdaman ko yung lamig, oo, pero mas busy kasi yung utak ko dahil meron akong maliit na anak tapos nagtatrabaho pa ako. So yung isip ko busy. Kasi pag busy ka, hindi mo nararamdaman mo din ang lamig, pero hindi kagaya ng nagbabakasyon ka lang dito na ang iniisip mo lang is kung ano lang ang makita mo, ayun, doon ka lang nakakonsentrate. Kaya nakakaramdam ka ng lamig. So, pero kung talagang desidido ka na magtrabaho ka dito, ay kailangan ikaw rin mismo tinutulungan mo yung sarili mo na magiging busy ka talaga. So, kumbaga ano mo talaga, yung accept mo talaga sa sarili mo na may gagawin ka na hindi ka maangal. Alam nyo guys, kapag angal ka ng angal, hindi nakakatulong sa buhay mo. Kasi, imbis na inaangal mo, imbis na sinasabi mo, kung gumagawa ka ng paraan na magiging, na magiging busy ka, na nawawala yung lamig eh, hindi mo napapansin ang lamig eh. Parang kasi lagi kang pagod. After nung pag-uwi mo sa bahay, nararamdaman mo, pagod ka na. Kaya, yan ang the best good advice ko sa mga baguhan na gusto mag-upload dito. Huwag kayong maangal guys. At huwag kayong umupo lang at magsalita kagaya ng ibang sinasabi. Ay kasi gusto ko magtrabaho dahil kailangan ko talaga magtrabaho para makapadala ko sa Pilipinas. Kung lagi mong sinasabi yun, nasasanay ka na lang na sinasabi mo. So itry mong umaga pa lang, maglakad ka na at itry mong lumapit sa mga company or mga restaurant or mga hotel at itry mo mag-apply, magbigay ka doon ng iyong biodata, magtanong-tanong ka, sabi mo ganun kasi na I want to apply a work, mga ganun ba? Kasi alam nyo guys, kapag sinasabi nyo lang, kulang talagang kulang nasasanay kasi kayo sa salita, kasi ang salita talaga kapag sinasabi mo, sobrang madali. Pero para sa akin, alam nyo, gawin nyo muna bago nyo sabihin. Yun alam mo, ang the best talaga sa buhay, ang pinakamaganda sa buhay ng tao para positive kayo, gawin nyo muna ang isang bagay bago nyo ikwento. Oo, ganun ang the best. Yan ang pinaka good advice nga, gawin muna ang isang bagay tapos saka nyo ipamalita. Oo. So, mas mas effective yung ganun, di ba? Kasi kapag sinasabi mo na na alam nyo yun na bulalyaso pa So mas maganda gawin muna bago sabihin. So that is the best good advice is anything or everything, first do it and then see it. So ganun that is the meaning of real life. First do it and then see it. Ganun yun Kumbaga, gumawa ka muna ng mga bagay-bagay na halimbawa sa trabaho. Magtrabaho ka muna ng 10 years. After nun, pwede mo nang ipagsabi na ganito yung mga naranasan ko. Ganito yung mga ginawa ko. Kasi kung sasabihin mo na hindi mo pa nagagawa, magkaiba talaga sila So, di ba sabi nga nila kung may pangarap ka, ikaw na lang nakakaalam. Saka mo na lang sabihin kapag sure ka na, kapag sigurado ka na, kapag nagawa mo na. Oo, kapag nandun ka na sa kumbaga nasa tuktok ka na ng pangarap mo, ganun. Kumbaga narating mo na, 'di ba? So, yun at saka yun din ang na madalas kong nababasa sa mga sa mga good advice ng mga may mga experience na sa buhay at saka yung talagang marami na silang alam. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyo. Thank you so much. That is my good advice para sa mga for our friends, Filipino friends, and also for the other country that
that you have, if you have a wish to work in other country, so a good advice from me is, in winter country, you have, if you are in the winter country, so you have to keep very busy so that you cannot feel the very cold weather. So ganun lang. Salamat po guys sa inyong lahat. Thank you. And God bless you po. So sana makatulong itong good advice ko sa mga karamihan sa mga Pilipino sa ibang bansa na mga bago pa lang at yung kararating pa lang or may pangarap na pumunta ng ibang bansa. So, at saka yung iba naman, at saka yung payo ko naman doon sa sa mga yung mga iba ko pang payo sa mga Pilipina na medyo mahina ang loob at medyo iyakin sa buhay. Alam lang nyo guys, para sa akin, kung iyakin kayo, nakakabawas yan ng inyong nakakabawas siya ng nakakabawas siya ng gana kung kung halimbawa na kung mahina ang loob ninyo or masyado kayong nagrereklamo sa buhay at masyado kayong mapili sa trabaho, so nakakabawas yan ng inyong swerte. So instead na may swerteng dumarating sa buhay ninyo, nababawasan siya kasi kung kung iyakin kayo or sobra kayong mahiyain or masyado kayong mahina ang loob, so natatakpan yung inyong mga pangarap. Kaya para sa akin, lakasan niyo ang loob niyo at saka i-risky ninyo ang inyong buhay. Kasi i-risky ninyo ang inyong mga pangarap. Kasi alam niyo guys, kung nga sabi nila is no risk, no fun, di ba? At totoo naman 'yan na kapag hindi ka pakita tayo saglit. Sana yung aking sana. Dali, gusto ko ibaliktad ayaw. Ayaw, baliktad. So, yun lang guys. Maraming salamat. At so mga ilang araw lang magbibideo uli ako at i-explain ko uli sa mga natin, sa ating mga kababayan kung paano magiging malakas at mas malakas pa ang loob ninyo sa pagdating sa inyong mga pangarap. Kasi 'di ba ang sabi nga is ang mangarap ay libre, pero dapat samahan rin ninyo ng lakas ng loob at talaga, kumbaga risiko. I-risk ninyo ang inyong pangarap kasi no risk, no fun. So, at totoo yan guys kasi kahit ako nung bago ako sa Austria, sa lugar na ito is hindi ko naman talaga alam yung kanilang alam nyo na yung ang kanilang tradisyon, ang kanilang mentalidad. So, kung magaling kayo makisama at magaling kayo magmuni-muni at yung talagang pag-aralan yung kanilang